Gamay pa ibalo sa kanang driver ng bao-bao. Kung makita ninyo to, ang tawag dito is ignition switch. So kaning ignition switch na recover namo sa sakyanan sa kotse aning duha ka suspect. Dali ra kaayo makarnap ang bao-bao. Kini ignition switch daladala nila ibto ng ignition switch sa bao-bao at ilang target isalpak ra man eh. Butang ra nila sa ignition switch na ilisan nila ng ignition switch katong sa bao-bao na gusto nilang ikarnap mo na ipuli o dainana na sila yawe, so dali ra na siya mapa-start. Mao na sa balik-balik naman mi nagrekorida na kami sa mga driver sa terminal tagiya sa mga bao-bao na ilak jud, kung madala ilak every time i-park ilak kay dali ra kaayo siya makarnap. So ito nga pala, shoutout dito sa isa nating viewer na si Riel Paulito 0310, pa shoutout from Calamba, Laguna. So shoutout sa iyo Riel Paulito. Good day mga dudes, kita nyo naman yung video natin na nauna. Ang nangyayari, nagkakaroon ng nakawan ng ating bao-bao, bokyo, tuktok. Ang video natin is para doon sa ganyang pangyayari. Dito sa lugar namin, hindi naman siya masyadong talamak. Tsaka yung kasing mga unit namin, hindi naman namin iniiwan ng matagal sa kalsada. Kaya siguro hindi rin ganun lakas yung loob ng mga magnanakaw na kukuhanin yung mga tuktok namin. Kasi yung mga tuktok din kasi since dumadami na yung mga pyesa niya na is nabebenta. Paalala ko lang din po sa mga tumatangkilik ng mga ng mga galing sa nakaw, meron po tayong anti-fencing law na pinatutupad sa bansa natin. So kahit sabihin natin hindi ikaw yung magnanakaw, basta tinangkilik mo yung mga gamit na galing sa nakaw or isa ka sa nagbebenta, hindi man ikaw ang nangnakaw, pwede kang makulong dyan sa ating anti-fencing law. Labas doon sa topic tayo, meron kasi ako nabili ng ganito. Itong item na to is yung battery cap off. So sige, uunahan ko na kayo sa mga hindi ito yung 100% na na sagot para sa nakawan ng ating mga sasakyan, mga tuktok. Ano lang to, kumbaga basic lang, yung madali lang. Kasi syempre, hindi naman tayo lahat na ito kasing channel ko is DIY. So hindi naman tayo lahat is magaling mag-DIY. Meron diyan yung simple lang ang kayang gawin sa mga unit nila. So ito muna papakita ko sa inyong video is yung pinaka-simple. Actually, meron pang pinakasimple, bumuli ka ng kadena. O kaya ilak mo yung yung manibela ng ating tuktok. Kaso yung kasing manibela, 'di ba? Meron tayong nakita mga video diyan eh. Yung manibela tinatadyakan lang, tanggal na yung lock. Tsaka si Bajaj, ewan ko sa ibang brand, si Bajaj RE tsaka si Bajaj Maxima, kung sisilipin nyo, meron talaga siyang yung lock ng manibela sa sa ilalim, meron dong susian. Kaso ang problema, ang hirap ng susian. Kahit ako, hindi ko masyadong ginagamit yun eh. Kasi ang hassle pagka yung tatanggalin mo na sa lock, ang hirap matanggal. Meron kasi siyang technique yung ipipindot mo pa bago mo Pero kahit alam mo yung technique, talaga, mahirap siya talagang buksan. Kaya minsan, nahahassle ako pag yun ang ginagawa ko. So itong gagawin ko na ito is para dun sa mga kasi ang simple lang yung install eh. Ito yung mga parts niya. Ito yung mismong relay. Relay siya eh, cut off siya. Ito yung para mag-cut off yung linya. Ayan, nakikita niyo naman yung diagram diyan. Para madali sa installation. Kasi ito yung kakabit mo sa battery. Malaki siya yung butas, pero bumili ko ng adapter para dito. Siya eh, sleeve. Lagay ko na lang din sa description itong items na binili ko tsaka yung mga extra. Magmumukha social yung bao-bao mo kasi meron ng ganito. Ayan, yung on-off switch. Tapos meron din siya mga extra, pero itong mga extra na to di ko gagamitin kasi ito parang adapter siya eh. Pagka yung gagamitin mong baterya, yung usually ginagamit sa mga solar, kasi pwede mo rin siyang gamitin sa solar as battery cut-off switch. Tapos pa ba? Ito yung wires, kasi yung wire itong switch na to, itong relay na to, kailangan natin siyang lagyan ng linya ng kuryente para dun sa trigger. Ayun makikita niyo na sa makikita niyo dun sa sa drawing diyan. Yan kasi yung schematic nito. Ayan. Ayun yung trigger. Parang familiar, 'di ba? Ayan 85 and 86. Parang yung usually nakikita natin sa mga SPST tsaka yung mga relay na ginagamit sa horn relay. Yan yung makikita mong numero. 86, 85, tapos 30, 87, So yun. Pero mamaya sa installation,
sasabihin ko sa inyo yung mga dapat gawin. Actually, ito naman is dumating siya with ano siya ito, with manual. So hindi kayo mahirapan, basahin nyo lang yung manual instruction. Pero ito nga, yung video, yung purpose ng video ko, papakita ko sa inyo kung paano install. And then, yun nga pala, sa sobrang dali lang din kasi na manakaw yung mga unit natin yung sinasabi ng police doon, nandito lang sa online yan. Yung papalitan mo lang yung susi. Kasi din sa mga unit natin, di ba? Yung ilalim, nandoon lang yung yung kabitan nitong susi. So, bibili lang sila ng ganito bago susi. Magkano nga lang, 325 lang ang presyo. Tapos ito yung pin, di ba? Yan yung sa connection ng ating susi. So, ganun lang kadali. Actually, pwede mo nga anuhin yan bypassin mo lang kahit wala. Kung alam mo yung iba-bypass doon, dali lang. Kaya yun. Itong gagawin natin video is para pahirapan yung mga nagbabalak niyan. Kahit paano mahirapan sila. Pero sabi ko nga sa susunod, meron pa tayong video na medyo advanced. So, sa susunod na yun, ito lang muna ang pag-usapan natin ngayon. So, okay? Okay, nandito tayo sa unit natin. So, ito yung ito yung sinasabi nilang tinatanggal ng mga nagkakarnap sa lugar ng police. Ito yung kabitan nun So, ito yung nakapunta sa may susian. Bibili lang sila ng susian, tapos isasaksak nila rito. Yan. Tapos yun, doon na nila sa binili nilang susian, ngayon sususian yung unit, tapos mapapatakbo na nila. So, ang gagawin natin, na basic lang naman, madali, para yung iba, kung gusto rin nilang gawin sa unit nila, is dito tayo sa baterya. So, ayan. Yung pinakita ko sa inyo kanina na item na binili ko, dito natin ko-connect sa baterya. Ako, pwede mo siyang i-connect, it's either positive or negative. Pero ako kasi naisip ko sa negative ko na lang siya i-connect. So, diyan. So, manipis tong na to, tong terminal na to. Kaya bumili ko ng ganito. Yan. Terminal sleeve yan. Pwede kang bumili niyan online. Maglalagay na lang din ako ng link. Etong sa akin, nabili ko sa sa Motolite. So, nabili ko siya doon 25 pesos ang isang piraso. Isa lang naman kailangan ko, hindi na pares, kaya yun, isang piraso lang 25 pesos. Ito kasing kasama na battery lug niya malaki. Pang talaga to pang malaking sasakyan, kaya kailangan kong bumili ng ganito. Ayan, para magkakasya na siya rito. So, una nating step is install muna natin tong battery lug dun sa negative. So yun, tanggalin muna natin to. Okay. Tapos lagay natin to. Ayan pinatong lang natin siya, lumaki na. Tapos lagay na rin ngayon natin to. So yan, hihigpitan ko muna. So maganda rin nga pala, dapat kasi yung sleeve meron niyang space dapat yung space itapat nyo rin doon dito sa dito sa pinaghihigpitan natin, para pagka humigpit siya, yayakap siya. Yan, kaya yung space maganda doon nakatapat para higpit na higpit. Maganda kasi pagka sa battery, kailangan mahigpit yung pagkakabit natin sa mga terminal para maiwasan yung corrosion. Kasi yung mga maliliit na spark na yan, dahil sa hindi mahigpit yung kapit sa baterya, diyan nagsisimula yung yung sira ng mga terminals. Ayan, sige, ganyan ang style ng pagdikit-kabit natin. So, try ko muna higpitan ng konti ito. Medyo pinag-iisipan ko pa yung position nito, ang natin, relay dun sa battery. Pero, pakita ko muna sa inyo yung pagkabit dito. Dito nakalagay is, yung merong pang contact is 30. So, dito tayo sa 30 Yung copper plate niya, dalawa ang binigay. Kasi siguro dahil para sa kabila ang ganyan. Ang kabila, dalaway na rin natin siguro. Tapos titingnan ko mamaya yung posisyon niya dun sa sa lagayan natin. So basta yung battery natin sa 30 natin ko-connect. Ito 30. Hindi ko lang kung makikita, pero ito na dito yung 30. Ito yung 87. So yung 30 dito natin ko-connect yung battery na battery. Kaya ako sinasabi yung battery kasi pwede mong gamitin siya sa negative or positive. Ako kasi ang gagawin ko sa negative ko siya i-connect. So yan. Kasi baka mamaya kasi dumikit itong mga
parts na to sa katawan ng sasakyan, at least negative siya, hindi siya positive. Kasi baka mamaya kumunik yung positive dun sa ano, sa ground, sa body ground, edi magkakaroon tayo ng sparks diyan, rekta pa naman sa baterya. Kaya pinaka mapapayo ko sa inyo, gawin niyo tong connection na to sa negative. So yun, ulitin ko, yung 30 sa negative, tapos itong 87 naman papunta sa wire ng unit natin. So yan, hindi ko muna siya hihigpitan, ganyan lang muna siya. Tapos siguro hobarin ko muna, tanggalin ko muna yung positive, baka kasi mamaya magdikit eh. Kasi tinitingnan ko pa kung paano magiging pwestuhan niya dun sa ano, sa unit natin. Okay, so yan, naikabit na natin. Kaya ito rin yung kinaganda na dapat sa negative natin i-connect to imbis na sa positive. Kasi ayan, maraming mga lakalantad lang na terminals. Ayan, oh. May instances na baka dumikit dito, pero okay lang kasi body ground naman ng ating Bajaj Maxima is negative body ground naman siya, kaya okay lang kahit dumikit siya. Ito lang ang iiwasan natin. Yan, dito nga pala sa connection natin sa relay, yan, meron kayo nakikitang red and black na wires, hindi siya pwede magkabaliktad. So si red is 85, tapos si naman, si 86 is yung negative, yung black. So itong linya na to, iko-connecta mo to direkta dun sa battery. So yan, katulad ito, nakakonekta ngayon siya rito sa akin, nakarekta sa terminal nitong yung positive. Tapos yung black natin nakakonekta rin dito sa negative terminal, kasi siya magsisilbi na na linya ng kuryente ng ating switch sa relay. So yan, subukan natin kung gumagana. So susihin natin yung ito, lapit natin para marinig natin kung nagki-click. Ayun, nagki-click siya. On, off, on, off. So okay, sige, sasara mo muna to para safety natin. Ipindutin natin yung on. Yan, narinig nyo, siya, nag-click. Yan, on. Tapos nakasusi siya, susiyan natin. Yan, so mandar, patayin natin. I-off naman natin ngayon. Yan, narinig ko, nag-off na. Subukan natin susiyan. Ayun, ayaw. Subukan natin on uli. Ayun, narinig ko nag-click at narinig ko rin na nag-on yung fuel pump. So start. Yan, pwede kaya natin siyang gawing engine cut off. Off natin. Hindi siya pwedeng gawing engine cut off, pero definitely pagka nakapatay siya, i-off natin. Subukan natin susian uli. Ayaw. Start natin, on. Yun. Pero hindi siya pwedeng instant engine cut off. Okay. So yun, na-install na natin siya. Gumagana naman. Meron lang tayong additional na gagawing extra. Kasi nga, since sa baterya natin siya nakakonek, itong ating bukasan ng upuan, yan, kung nakikita nyo to, yan, dito yan sa ilalim. Saan na yan? Teka, naipit. Tanggalin natin itong mga ipit. Yan, linis na. Yan, eto siya. Lagyan lang natin yan ng padlock para di mabubuksan ngayon yung likod natin. So yun nga. Actually, sasabihin ko na rin dito na yun nga, yung disclaimer ko kanina pa, na hindi siya totally 100% na makakaiwas na manakawan tayo. Actually, pwede pa rin siyang i-kickstart. Yung itutulak natin yung unit. Pagka nakatakbo, start lang. Yung parang katulad ginagawa natin pag nagpo-push start ng sasakyan. Pwede rin natin gawin kay kay Maxima at kay Aripap. Papakita ko sa inyo sa isa pang video yun. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng isa pang video naman na kahit itulak nila yun, hindi siya aandar. Kasi bakit? Yung connection niya sa engine, yun ang gagawa natin ng video sa susunod. Engine cut off naman ng switch natin. Ito kasi
battery cut off lang to. So yun lang, hindi mo siya mapapa-start. Kaya yun, kung may dala silang susi, kahit na anong susi nila, ayan, off natin. Ayan. Ayan, susi ako ng susi, wala. O, di ba? Pagka in-on ko, yan, naririnig ko na yung ano, yung relay tsaka yung fuel pump. Ayun, di ba, nag-start. Wala nga lang siyang cut off. No, tinry na natin kanina, di ba? In-off natin, hindi siya nag-cut off. Yung susunod natin video, gagawa natin ng cut off switch. Kaya ko lang to ginagawa tong video na to kasi nga para dun sa mga hindi ganun ka advanced sa pagwa-wiring ng unit. At least meron tayong mga paunang proteksyon. Ako kasi medyo may alam ako konti sa pagwa-wiring, kaya medyo kampante ako na galawin yung unit ko. Ito madali lang kasi nga dito mo lang naman siya install ayan no. Di ba? Siguro ita-tidy up ko na lang tong wiring na to. Saka lalagyan ko ng lalagyan ko ng rubber, yung shrink tube, para yung mga nakalantad na wire tsaka terminal is matago natin para maiwasan natin yung pag-short. Pero malaking bagay nga nasa ground ko siya nilagay sa negative, kasi yung buong katawan naman ng Bajaj Maxima is negative charge siya, negative body ground siya. Kaya kahit dumikit to sa katawan ng unit natin, hindi siya mag-i-spark, hindi siya mag-short circuit. So yun lang. Ayan, tingnan nyo lang yung itsura. Tsaka yung instruction nga, yun dito, bawal magkabaliktad dyan. Kasi yun sa mga relay ng sa mga horn relay, kahit pagbaliktarin mo tong dalawa na to dito in this case, hindi siya pwedeng pagbaliktarin. Yun lang yung take note natin para hindi tayo magkaroon ng short circuit. So ayan nga pala uli yung yung loob ng aking upuan, ng aking Bajaj Maxima. Ito, ignore nyo lang to kasi ito nakakonekta to rito sa aking fuse box. Ayan. Pati itong isa, ito sa positive. Ayan. Nakakonekta siya sa aking fuse box kasi meron akong separate fuse box para sa aking horn. Kung napanood yung yung mga una kong video. Tapos maggagawa pa ako ng sarili pang linya uli kasi maglalagay ako ng reverse camera. Kaya naglagay ako ng fuse box dito para lahat ng positive ko dito na siya pupunta. Tapos maglalagay ako ng additional relay dito. Pero yun, sa susunod na video na yun, ito lang muna. At least meron kayong idea kung ano yung mangyayari sa mga susunod natin na video. So yan, okay. Sana nakatulong sa inyo yung ginawa ko para para at least medyo kampante kayo sa pagka iniiwan nyo yung mga unit nyo sa parking lot, o kaya may iwan ng sandali lang. Kasi yun nga, pwede naman buhatin yung unit natin. So isa rin pala sa kinaganda ng nakaganito, yung merong battery cut off is ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Di ba to? Kahit na hindi nakasusi, wala kang susi pwede siyang umandar. Tsaka ito ang ating radyo. Ayan maandar yung radyo natin kahit hindi siya nakasusi. Maandar siya kasi nakarekta siya sa battery. Kung meron tayong ganito kasi nga ito is battery cut off. Once na pinindot natin yung off, napatayin natin yung radyo, baka makopyright tayo. Ayan, sa ilaw na lang natin, di ba? So since ito is battery cut off, ikakat nyo yung battery sa main. So, pag pinindot ko yung off, ayan, wala na. Medyo mabagal lang mawala ilaw kasi naka LED ako Ayan. Tsaka yung yung LED, di ba, kahit positive lang ang meron. Pero yung radyo, tinan mo. Ayan, wala. Kasi totally dead box yung radyo. Pero pag pinindot natin yung on, ayan, bumukas. Di ba? As lumakas uli yung ilaw. Pag in-off natin, hihina, namatay. Patay din yung radyo. Di ba? Para kung lalo na kasi mga Bajaj Maxima natin tsaka Bajaj RE natin is lagi nating iniiwan sa labas. Mapaglalaroan to ng mga bata, kahit nga matanda yung sa parking lot yung security guard nakikinig sa radyo ko Kaya kung meron kang ganito na battery cut off, yan, pwede mo siyang patayin para hindi kung kalimutan mong nakabukas yung ilaw, hindi ma-drain battery mo. Ayan buksan ulit natin, on, di ba? Bukas ulit ang radyo.
Pag pinindot natin yung off, yun, patay. So yun din ang isa sa maganda na mayroong battery cut-off switch, kasi sa problema natin na naka-on lagi yung stereo tsaka yung yung ilaw dito sa labas. So yan, alin na natin, off na natin. Okay, so yun na. Ang angas na pati kasi may FOV ka na sa mo, diba? Parang ka na, parang ka na naka-Ponche.